Kasama ko po ngayon si Congressman Ching Maras. Ito po si Kaeli at sa anibersaryo ng pagkakabuo ng People Power 40 years ago. Magkakaroon tayo ng maiksing programa sa loob lamang ng 15 minutes and then we will have an organized dispersal. Mga kababayan, nandyan pa ba si Congressman Mike Defensor? At ang mga speaker natin, 4 lang, and then we will provide an organized dispersal. Hawakan po ang mga flags natin o kung nakatali lang dyan, okay lang yun. Okay, 15 minutes we will disperse. Okay, nakikiusap tayo sa pulis at sa mga guardia. After 15 minutes we will disperse. Okay, Congressman Ching, simulan mo na. Okay, mga kababayan, ang araw na ito ay makasaysayan. Ika-40 taon ng People Power na pinalayas natin ng diktadura ng tatay ni Marcos Jr. At ngayon, muling umiikot ang kasaysayan, muling umiinog ang daloy ng panawagan ng mamamayang Pilipino. Pakinggan natin ang ating tagapagbuo ng kampilan ng mamamayan, Sword of the People, Congressman Ching Maras. Mga mahal kong mga kababayan, 40 na taon, 40 years na pinatalsik natin yung numero 1 magnanakaw na si Marcos Sr. Yung tatay nitong Pangulo ngayon. Mga kababayan, narinig nyo ang pinagsasabi ng mga 18 na mga Marines at binulgar nila na sila ay inutusan na magdala ng mga pera sa bahay ni Marcos Jr. mismo. Sa Forest Park, bilyon-bilyon ang pera na binigay sa mga opisyales, sa mga congressman, senador, tumanggap ng pera na pinaghirapan ng ating mga kababayan. So, kailangan mapagpasit na tayo, magkaisa po tayo para mapadala natin sa husgado at makulong ang mga magnanakaw sa pera ng bayan, sa pera ng ating mga mamamayan na naghihirap, nagbabayad ng buwis araw-araw. Mga kababayan, andito kami ngayon nagsilibrar ng 40th EDSA People Power. So, ilagay natin sa puso at diwa natin na hindi pa rin libre ang ating mga kababayan sa karahasan, sa mga suppression at mga panghaharas ng gobyerno sa atin. Maraming pinapahila ng kaso, nagsasalita lang sa kanilang hinaing sa ating kabulastugan ng ating gobyerno. So, ngayon ang panahon, ibalik natin ang diwa ng EDSA Power Revolution. Magkaisa po tayo. Inikayat ko lahat ng ating mga kababayan. Mayroong hinihiling kami sa ating Pangulo base sa ating saligang batas. Nakita nyo ba ang Pangulo ng ating bayan, si Marcos? Halos payat na payat na. Payat na payat na si Marcos. Hindi pa rin niya sinasabi sa ating mga kababayan base sa Section 12, Article 7 na kung malubha ang kalagayan, ang health ng ating Pangulo ay kailangan sabihin niya sa taong bayan kung may kakayahan pa siya mamuno sa ating bansa. Base po yan sa saligang batas. Wala po tayong nilalabag. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Baka mabigla na lang tayo at magkagulo ang ating bansa kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po,
ibigay ko po kay Ka-Eric para... So, ito si Oliver. Magsalita. Salita ka, Oliver. Tama po ang sabi ni Komjing Paras. Hindi po natin alam kung ano ang kalagayan ng ating Pangulong Bagat. Dahil hindi po nila sinasabi kung ano ang tunay na karamdaman. Ganon din po ang nangyari sa kanyang ama na hindi rin po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Senior nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin, the history will be repeated. Ibig sabihin po, nangyayari po ang nangyari na ginawa ng tatay niya at ginawa po ng kanyang anak. Unti mo sa pagnanakaw. Ayan, kayo po, mulat ang ating mga mata kung ganong kalaki na ang nawawala sa kabanang bayan. Ano po ba ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ngayon? Pilit po nilang sinasalba at pinapakita sa taong bayan na tayo ay may pag-asa pa. May pag-asa pa po tayo? Wala na tayo dahil tayo ay palubog na. Ayan po, pinapakita na ng mga media po sa ibang bansa na hindi na po natin kaya. Ang dollar, napakataas na. Yung bigas, magkano na po ngayon? 57, 58, halos $1. O, 60 na po. Nasa na po ang 20 pesos na bigas na sinasabi niya at nag-alat pa po siya ng budget. Pero ano nangyari? Wala. Lahat po ng sinasabi ng Pangulong BBM ay kasinungalingan. Pero lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan. Lahat po tayo ay binabaliwala at binabaliktad. Kahapon nagsalita po ang 18 Marines na nagsasabi po kung ganong karami at ganong kalaki at ganong karaming mga bagahe na dinadala nila sa iba't ibang lugar, especially kay Pangulong BBM. Ilang